Okay, hindi na po natin patatagalin mga bro, no? Bibigyan na po natin ng tag-iisang minuto bawat isa. Brother Sammy, meron ka pong isang minuto para sa pagpapakilala po. Okay, sige. Maraming salamat, Brother Dino, sa ating moderator sa ganun pagkakataon para bahagi ang kanyang salita, no? Ito lamang po ay tinatawag natin friendly discussion. Wala po personalan dito. Salamat din ako dito sa pagbabalin natin dito, si Brother Alvin Butamangyak, no? Brother Alvin, maraming salamat sa pagpapa-unlock mo. Nakita ko naman yung kababaan ni Brother Alvin at inuulit ko, Brother Alvin, pasensya na kung napaaga natin, no? At kung na-move natin at kahit pa paano, nagkasundo naman tayo ng Brother Alvin. At maraming salamat. Yung lamang, Brother Dino. Ayun po ang ating affirmative. Maraming salamat, Brother Sammy. At ang ating negative naman ay si Bro Alvin. Bro Alvin, meron ka pong 1 minute, bro. Maraming salamat, Badino Diaz ng Baptist, ang ating moderator ngayon sa gabing ito ng aming talakayan ni Brad Sammy na isa ring Baptist. At sana ang ating mga listeners at viewers, maraming mapupulot na aral dito sa talakayan namin. Maging gentleman lang tayo, no? Walang sigawan, basta may respeto at walang ad hominem, mga personal attacks. Tapos salamat namin kay Brad Sammy na aking katunggali ngayong gabi na pinagbigyan niya ako, tapos instead na linggo ang debate namin na paaga, patuloy ngayon pa. So maraming salamat sa amin na tinupad mo yung salita mo kanina. Okay? Magandang gabi ulit. Badino, balik ulit sa'yo. Okay po, no, hindi po makita ang ating oras po, no, sa screen. Orasan ko na lang po kayo dito at pwede rin po kayo magtingin po sa inyo, no, baka sabihin po na mayroong dayaan dito. So, magbibilang po ako dito. Ayan po mga kapatid, no. Ayun, kumapit ang bawat isa sa upuan, no. Magbantay po kayo at magsulat. Ito na, bibigyan na po natin ng 10 minuto si Brother Sammy. Bro Sammy, okay. Sige po. Brother Dina, pa-remind na lang ako pag minatara akong 1 minute 1 minute lang, pa-remind ako. Yes. Okay, maraming salamat, Brother Dino. Okay, una-una sa lahat po, maraming salamat sa mga back concern, promise. At meron po sa Hebrews chapter 10, verse 23 na ang sabi ko ay he who promise is faithful. Kaya ano pa, ang saysay ni Cristo sa krus, kung mawawala din pala ang kanyang pangako o yung kaloob na buhay na walang hanggan. Ngayon, no, mga kapatid, pag sinabi natin buhay na walang hanggan or eternal life, in English po, eternal life, no, ang ibig sabihin po niyan, eternal life is a gift from God. No, we can read it, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Hindi po, yung salita mo hindi po marinig. Hindi ba? Hello? Naka-open ako ng mic dito eh. Wait lang check ko lang Tapos tingnan mo sa live natin, no? Hindi marinig, bakit ang liit ng boses doon? Mahina ang boses mo, Brad Sammy. Hindi marinig. Hindi ba marinig? Sa labas. Okay na. Ayan, okay. Bulyaman mo. Ito, itapat ko dito yung mic ko. Itapat ko na lang dito. Itapat ko na lang sa bunganga ko. Ito dito. Kasi medyo nakalayo. Okay, wait lang, tingnan ko. Hello, mic test. Ito kasi sabi ko okay na. Ito isang problema ko dito. Okay. Okay na, Brother Sammy. Okay na ba? Pasensya na. Okay na, bro. Okay, continue, bro. Okay na po. Okay. Sige. Pasensya sige po. Na. Okay. Okay na ba? Sige. Maraming salamat, Brother Dean, sa pag-remind at pasensya na kung medyo mahina yung mic ko kasi ito na nga yung pinag-uusapan namin na sana loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng magandang setup. Okay, sige, Brother Dean, i-continue ko na. No, yung pinag-uusapan natin ngayon is about eternal life. So, pagaya ng sabi ko po kanina, eternal life is not in physical body but refers to spiritual life. No, of course, our physical body was certain to die. No, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment and therefore decaying. No, mababasa natin yan sa Hebrews chapter 9 verse 27. Yung ginamit ko dito, and therefore decaying, wala dun sa Hebrews chapter 27. Kumbaga, implied to, itong salita na to, dahil mamamatay tayo, no? At ngayon, unang-una po, walang kakayahan ang tao mabuhay sa mundong ito na walang hanggan, no? Isa po to sa patunay na ang buhay na walang hanggan ay hindi po natin to magagamit dito, no? Pagaya nga ng sabi ko, mamamatay tayo physically.
Dahil tayo po ay mamamatay, ang pinag-uusapan natin eternal life. So, ang pangako ng Panginoon na tumanggap sa Kanya ay kumbaga mabigyan, no? Ang sabi doon sa 1 John chapter 5 verse 11. Ngayon, saan po ba natin magagamit itong buhay na walang hanggan? Uulitin ko lang din at para mas maging clarify, na ipinangako ng Diyos sa mga tumanggap o nananampalataya sa Kanya sa sangkalangitan po, dahil sa Greek word, ang meaning po ng eternal life ay aionios zoe, na ang meaning po nito is operate simultaneously outside of time, and yung zoe po ay future life, no? So kumbaga hindi talaga natin magagamit yung eternal life dito, meaning to say ang eternal life talaga ay magagamit natin sa langit, no? Pero ito po ay binigay sa atin dito, no? Ipinangako po ng Panginoon 'yan. Ngayon po, papaano po ba natin matatanggap itong buhay na walang hanggan o eternal life? So sabi po dito sa 1 John 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. At sa 1 John chapter 5 verse 11 po, and this is the record that God hath given to us eternal life. So pansinin niyo po yung sinabi dito, that God hath given to us eternal life. So hindi po mention dito na God hath given us eternal life in heaven. Dito po talaga yung ibibigay ng Panginoon para sa atin, no? And this life is in His Son. Dahil yun talagang isa sa mga purpose ng Panginoon, na mapangakuan tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung mapapansin po natin dito, no, na alam din natin tayo din ay tinawag tayong Son of God sa John 1:12, no? Sabi doon, but as many as receive Him, to them He gave Him power to become the Son of God, even to them that believe on His name. Pero hindi po natin pinopoint out dito yung tinawag sa ating Son of God as a believer. I mean as a Savior. Kasi ang salvation lamang po, sabi sa Acts 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So malinaw po, nasa tanging pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi sa John chapter 14 verse 6, ang sabi dito ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. At malinaw sa Isaiah 43 verse 11, I am the Lord, and besides me there is no Savior. Ang Panginoon lamang po ang ating tagapagligtas, no? At alam po natin, para matanggap natin ang salita ng Diyos, sa pamagitan po ito ng pakikinig o pagbabahagi ng salita ng Diyos, sabi sa Romans 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kailangan talaga natin mapakinggan yung turo't aral na mula sa Diyos, no? And sabi dito, given us knowledge on how faith comes by talking in God's word. Ngayon, ano pa po ang patunay na kailanman hindi na po mawawala ang buhay na walang hanggan? Sabi po dito sa John chapter 10 verse 28 to 30, ang sabi dito, I give them eternal life, and they shall never perish, no one will snatch them out of my hand. My Father who was given to them to me is greater than all, no one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Alam nyo, kung hihimay-himayin natin dito, yung mga ginamit po ditong mga sentences and word, letra po nandito. Ngayon, kung hihimay-himay natin, ang sabi po dito, I give. No, kung itatranslate natin yan in kung synonym, once, time, or once. At sinabi dito na I give them, kumbaga having eternal life. So yung ginamit natin kanina, and they shall never perish. So pag sinabi nating never, cannot. At yung sinabing perish po dito, sa synonyms po neto, bilos. Kung dudugtong po natin to, once you have eternal life, it can never be lost. Once you have eternal life, it cannot be lost, no? So at yung pangako dito, no one will... Meron ka na lang 3 minutes. Okay. No one will snatch them out of my hand. Ngayon, ano bang sabi ni Kristo sa John chapter 6 verse 37? All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. And in verse 39 ng John chapter 6 verse 39, and this is the Father which hath sent me, the one all which hath given me, and I should lose nothing. So kung itutuloy po natin to sa verse 40, no, kayo na humusga mga manonood kung nasa Biblia ba yung once you have eternal life, it cannot be lost. Kasi dito sa
translation niya in verse 30, no, sa New Living Translation, and believe it on Him have eternal life. So kung mapapansin nyo, hindi kayo maiwawala, plus meron pa kayong eternal life, no? At kung pagsasamahin nyo ito, once you have eternal life, it cannot be lost, or you cannot be lost. Bakit? Kung ikaw ay pinagkalooban ng buhay na wala hanggan ng Diyos, ikaw yung pinangakuan ng Diyos, no? Kung mapapansin mo talaga, no, napaka-proven at hindi to kayang o pwedeng tutulan ng ating kapatid, no? At kung mapapansin niyo, nasa talata na mismo, nasa Biblia na mismo, no? At alam ko si Brother Alvin, meron siyang mga gustong patayuan dito, pero pagaya ng sabi ko kanina, so hindi niya pwedeng baliin to o tutulan to kasi ano sabi sa Biblia, pag nagdagdag at nagbawas ka sa salita ng Diyos, sabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, tatawagin kang sinungaling, no? Ngayon, ang next question, what happened if you have eternal life in this His Son? At sa Psalms 94 verse 12, mapalad ka kung nakakaranas ka ng pagpapalo. Ngayon, ang worst case scenario po dito, kung tayo ay magkukontinue in sin, na ligtas tayo, mawawala yung ating reward o yung sinasabi na masusunog ang kanyang mga gawa. O ang pinaka worst case scenario po dito, siya'y papatayin ng Diyos. Ngayon, no, magtatanong yan si Brother Alvin patungkol sa mga baboy, mga sangang pinutol at hinagi sa apoy, at sa mga nakalasap na ng salita ng Diyos at bumalik. Mga talatang walang binigay na malinaw na kahulugan na mawawala ang kaligtasan. Time po. So, tignan nyo na lang kung paano nyo dalihan yan, no? So, maraming salamat. Time na po. Okay, mahaba pa to. Ayun po mga kapatid, no? Maraming salamat, no, sa ating affirmative, Brother Sammy, sa iyong magandang pong presentasyon. Ngayon naman po, ito na po yung nag-iinitang tanong na nakaantay, no? Brother Alvin, meron ka pong 10 minutes at magsisimula po yung oras pa kayo nagsasalita na. Okay, maraming salamat, Brother Dino Diaz, ating moderator, ngayon sa ating talakayan at sa ating kaibigan si Brad Sammy na Baptist din. Tapos siyang nag-affirmative ngayon. So dito tayo sa first cross ko. Brad, ang unang tanong ko, Brad Sammy. Brad, malinaw ba yung boses ko sa live? Malinaw ba ulit? Malinaw ba? Okay naman. Fast stop time, bro. Sige, i-check kung malinaw ba? Malinaw ba? Para mamaya pag sumagot si Brother Alvin, marinig. No, para walang interruption. Sa akin dito, malinaw naman. Okay naman. Okay. Sige, proceed tayo. Okay naman, sige. Oh. So, ang una kong tanong sa Brad Sammy, sa mga talata na ginamit mo, yes, saan dito sa, kasi English tong ginawa mong topic, yes, no? Na once you have eternal life, you cannot lose your eternal life. So, yes, saan yung categorical na statement na yun in English, sa English Bible, King James Version, kasi kayo ang yes, tinatanggap nyo, KJV 1611. So, ang tinatanong ko sa iyo, what I demand now for my first question, meron ka bang book, chapter, and verse, letra po letra, yung English na statement, once you have eternal life, you cannot lose your yes, eternal life. yes. Meron ka doon, letra yes, po letra o wala? Letra po, meron po dito, no? Dito po sa John chapter 10 verse 28 to 30. So, i-read ko po siya, okay lang po ba? Brother Alvin? I-read ko siya, okay lang ba? Okay lang. Sige, babasahin ko na, no? Sabi dito, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch Next question. my hand. Next question. Okay, next question. So, next question. So, Brad Sammy, maliwanag naman dito sa King JV as a premise muna, Mr. Moderator, binasa mo John 10:28, King James Version, wala naman ditong shall not lose eternal life when you have eternal life. Hello? Hello, Tapos bro. hindi naman dito sinabi na if you have eternal life, you cannot lose eternal life. So ang tanong ko sa Brad Sammy, based on John 28:29, ibig mo bang sabihin, hindi talaga nababasa letra por letra dito, inintindi mo lang at ininterpret mo ang John 10:29, yes or no? No. Walang letra por letra, inintindi mo lang, nag-interpret ka, yes or no? No po. No, hindi ko yan in-interpret. Nag-i-implied po tayo dyan ng mga paliwanag, no? At pagkaya nga po ng sabi ko kanina, ang sabi, I give them once eternal life and they shall never perish. Yung never dyan, in-out natin yung as cannot. And then yung perish dyan, Next question. be lost, no? Next question. Next question, but sa amin, narinig mo ko ang sagot
mo ngayon ano, tapos dinagdagan mo, once I give them eternal life, wala naman sa lahat ng translation, KJV at ibang Catholic at Protestant translation na once I give eternal life. So ibig sabihin, dagan mo dito ang salita ni Kristo sa John 10:28-29 na wala namang once I give them. Yes or no? Dinagdagan mo. No, hindi ko po dinagdagan. Implied po yung talata na po yan. Kung uunawain nyo po, no, kung hihimay-himayin nyo po, no, I give them eternal life and they shall never perish. No, i-translate lang natin yan, no? In synonyms po, implied po yan. May mababasa po talaga. The ones who have Next question. Next question. So yung implied mo, not based on the letra por letra na tinanong ko. So ang tanong ko sa iyo ngayon, yung ibinigay na eternal life, saan ibibigay? Dito sa lupa o sa langit pa o sa sunod na buhay? Dito saan? Po yan sa lupa. 1 John chapter 5 verse 11 po. Dito po yan sa lupa ibibigay. Bradino, medyo yaman sa signal si Brad Sammy. Hello. Bro. Hello. Stop. Bro Sammy, ayos. Ayan, nakastop po. Okay, Ayusin mo nga yung signal mo, bro. Hello. Okay na ba? Naglo-loading ka ba Sammy, Chappy? Hello. Okay na. Hello. Okay na. Sige, patuloy. Paulit na lang, Sir Alvin, ang tanong mo, bro. Sige. Ulit. Ulitin ko ang tanong ko, Brad Sammy, for the sake and benefit sa mga listeners din, hindi lang sa atin. Sa John 10:28, sabi mo implied, pero wala namang letra po letra na once given. So ang tanong ko sa iyo, yung eternal life, saan ibibigay yon? Dito sa lupa, sa buhay pa tayo? O patay na tayo doon na sa langit, sa sunod na buhay? Saan? Sa 13, meron ba dito mababasa letra po letra na sa lupa? Kasi ang tanong ko kanina sa lupa, tapos sabi mo yes, dito sa lupa, hindi sa langit, tapos binasa mong talata. Wala naman kaming narinig dito na lupa. So, Brad Sammy, honestly, wala talagang letra po letra na dito ibigay ang eternal life sa lupa. Yes or no? Sa buhay pa tayo dito sa lupa. Wala talaga letra po letra. To be honest, yes or no? No po. Sagot. Mali po yung ano nyo po. Mali po yung pagkaintindi nyo po dyan. No? Yan po ay sinabi kay John. No? At nung pagkasabi yan kay John, si Jesus Christ po ay buhay pa nung mga panahon na yan. At yan po ay pangako. No? Pangako po yan given to us. No? Given us eternal life. No? At wala rin din po tayong mababasa dyan na sinabi yan given unto us into heaven. Wala rin po tayong masasabi dyan. No? At kung yan ay tututulan mo, Brother Alvin, kung baga nasa sayo yan, Brother Alvin, kung tututulan mo yung ganyang paliwanag. Next question? Hindi din tayo nagbawas. Next question, bro. Next question, Brad Sammy. Premise sa 1 John 5:11-13, kasi wala naman talaga honestly tayong nabasa dito sa King James po dito at King James po dyan, na letra po letra dong sagot sa tanong ko na earth ba o sa sunod na buhay. Kung meron ako mababasa na sa sunod na buhay pa ibibigay, galing mismo sa bibig ni Kristo, tatanggapin mo, mali yung interpretation mo sa 1 John 5:11-13. Yes or no? Kung meron ako mababasa na eternal life will be given in the next life, hindi po dito sa lupa, sa buhay natin ngayon, letra po letra mula sa bibig ni Kristo, tatanggapin mo, mali yung interpretation mo ngayon na sa lupa, kahit walang sa lupa mababasa. Yes or no? No. Ang Panginoon, Lucas 18:30, I will read and I will ask the question. Jesus said, you will be repaid many times over, as well as receiving eternal life in the world to come. Sa Tagalog, at tatanggap kayo ng buhay na walang hanggan sa sunod na buhay. So ang tanong ko sa iyo, Brad Sammy, nabasa ko naman letra por letra sa side ko, na ang ibibigay ang eternal life, hindi pala dito sa earth, sa lupa, sa buhay pa tayo dito, kundi sa sunod na nabuhay in the world to come, letra por letra from Jesus Christ. So aminin mo na ngayon na talagang mali yung pakahulugan mo, na dinagdagan mo na earth, yung 1 John 5:11-13, yes or no? No. Dinagdagan mo, nagkamali ka, yes or no? Hindi po ako nagkamali dito. Kung babasahin mo yung sinabi mo kanina, ang nakalagay po dyan na receiving po yan, ibinigay na po yan, no? Ibinigay na po. So yung sa inyo kasi, yung buhay na walang hanggan sa inyo kasi, ay matatanggap pa yan sa langit, no? Matungkol din sa kaligtasan. Next question. Next question, future nga ito and will receive, future tense pa nga, and will receive eternal life in the world to come, King James Version, Bible News. So, ibig sabihin, future pa talaga na matatanggap natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggang sa next life, sa susunod na buhay, world to come. Payag ka dito, sabi ni Cristo, yes or no, letra po letra. Yes, payag ka dito, Lucas 18:30. Yes, payag po ako na sinabi mo yan. Pero mali po ang pagkaunawa mo ng Brother Alvin. Dahil una po
meron po tayong buhay na walang hanggan dito sa meron tayong buhay na walang hanggan dito sa mundo. I mean, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan dito, yung magagamit naman natin sa langit. O kumbaga ma-invalidate yung pangako ng Panginoon, no? Na sinabi niya sa mga Next question. Next question. So alin ngayon, Brad Sammy, ang tanong ko sa iyo, alin ngayon ang tunay na tinanggap mo? Itong Lucas 18:30 na tatanggapin, sabi daw ni Kristo, future tense pa dito ang verb na receive. In the world to come, sa susunod na buhay, o letra po letra to, galing kay Kristo, o yung sa iyo sa 1 John 5:11-13 na ininterpret mo, dito sa buhay natin sa lupa, wala namang mababasa dito sa buhay natin sa lupa. So alin ngayon ang stand mo, yung interpretation mo na dinagdagan mo na lupa dito sa buhay natin sa 1 John 5:11-13, o dito talaga ngayon na sinangayunan mo naman Luke 18:30 na kontra dun sa interpretation mo sa 1 John 5:11. Saan ba talaga, Brad Sammy? Itong letra po letra sa Lucas 18:30 o yung interpretation mo sa 1 John 5:11-13? Saan? Objection, moderator. Yes po. Yes po, objection. Ang objection ko, moderator, kasi fallacious ang ginawa ni Brad Sammy na yung contradicting na mga interpretation niya sa Luke 18:30, letra po letra, tanggap daw niya. Tapos doon naman sa 1 John 5:11-13, tanggap naman niya. Tapos wala namang letra po letra doon na earth, tapos dito na buhay. So nag-contradict yung dalawang statement niya, Mr. Moderator. So fallacy kung sabihin niya na yung sagot niya ngayon. Kasi pipili talaga siya sa isa doon sa dalawa. Ayan. Oh. Okay, saglit lang. Saglit lang bro sa amin, no, at atin pong i-analyze po muna. Ang gusto po na-drive out po ni Brother Alvin, may dalawa pong pagpipilian. Yes, no? yes. Oh. So, kailangan mamili doon. Mga bro, kailangan mamili doon, tapos paliwanag po. So, ano natin yung ating counter objection kay Bro Sammy? Bro Sammy? Oo. Sige. Sige bro. Nakuha ko bro. Bali meron tayo Bro Alvin na pwede kang sumagot ng yes or no at pwede rin po on both at paliwanag po, no? Pero pag hindi masagot, next question. So dahil po parehong valid po yung inyong tawag dito objection, ano ba ini-next question or ano na lang bro, ano mo na lang siguro? Next question. Sige, next question. Oh. Sige po. Next question, Brad Sammy. Kasi sabi mo both, no? Both, yung dalawa. So ang premise ko dito, based on Luke 18:30, sabi ni Kristo, you will receive future tense, eternal life in the world to come, letra po letra. So hindi sinabi, hindi ito sa lupa, sa buhay pa tayo dito sa lupa. While yung interpretation mo sa 1 John 5:11-13, dito sa lupa, buhay pa tayo. So agad contradicting Luke 18:30, letra po letra. So ang tanong ko sa iyo ngayon, alin talaga ang tunay? Yung paninindigan mo dyan na dito sa lupa, sa buhay, na wala namang talata mababasa letra po letra, o itong letra po letra Luke 18:13 na sa susunod pa na buhay matatanggap future. Saan talaga sa dalawa? Yung letra po letra o yung walang letra ka? Saan sa dalawa? Yung letra po letra at ikalawa yung wala kang letrang mababasa. Pili ka muna. Kasi di pwede yung piliin mo yung dalawa eh. Sige, sagot. At dalawa po yun. Okay. Next question. Next question. Maraming salamat, Brad Sammy, at inamin mo, tatanggapin mo sa dalawa, hindi letra po letra, tapos ang isa under choice, letra po letra sa premise, tinanggap mo, sabi mo, Brad Alvin, siyempre yung letra po letra. Time po. Time na? Okay. 7 minutes. Okay, so, sorry mga bro, nabutan tayo. Hindi po nakapasok yung tanong. So, ayun po mga kapatid, no? Maganda po yung mga mainit na tanong na binitawan ni Bro Alvin. Ngayon naman po ay bibigyan din natin, no, ng kanyang paliwanag, no, sa negative side si Brother Alvin kung paano niya po sirain yung itinindig po ng affirmative. Bro Alvin, meron ka pong 10 minutes bro. Maraming salamat Badino, ating moderator, at ang ating katunggali ngayon na
siya din ang operator dito at ng messenger, no? Pero sana mas ayos-ayos yung kay Brad Sammy, i-off na lang siguro yung camera mo, Brad Sammy, no? Ang suggestion ko para medyo malakas-lakas ang signal mo, yun ang suggestion ko. Kasi kung nakabukas ang camera mo, naglo-loading eh. Tapos na choppy yung salita mo para maliwanag, kasi we also need to let the listeners, mga watchers at viewers natin, na meron din silang marinig mula sa iyo. Sa akin dito, walang problema, kahit mahina, kahit kay Bradino, naririnig naman ng konti. So, naintindihan namin ni Bradino sa moderator. So, dito ako ngayon sa John 10:28-29. Sa letra po sa tema, na once you have eternal life, ha? Yun ang letra, yung tao ang meron na. Meron eternal life, it cannot be lost. So, dalawa yun na premise. Ang first premise, meron ka na. I-prove mo pa yun. Hindi na-prove ni Brad Sammy na Baptist. Ikalawa na premise, hindi na mawawala pag meron ka na. I-prove mo rin yun na hindi mawawala kahit meron ka na. Wala yung dito sa talata. Basahin natin. And I give unto them eternal life. So this is still conditional. I give unto them eternal life. Wala pa dito sinabi kung saan o kailan. No, hindi naman sinabi dito, here on earth, sa buhay pa sila. Wala nga kaya nga natanong ko kanina Connected to sa 1 John 5:11-13, tama, pero yung kailan o saan, wala sinabi dito ni Kristo, kaya yun ang determine natin. Kaya you cannot determine that I have already eternal life, that it cannot be lost anymore. So it cannot be proven by John 10:28-29. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Yun ang kondisyon, no? Pero kung halimbawa, ikaw mismo ang lalabanan mo ulit ang Diyos, nagsampalataya ka na sa anak, let's just agree without granting, without admitting, na yun na, nagsampalataya ka na, tapos na-receive mo na eternal life. What about kung at the state na na-receive ko na eternal life, I have faith in God, tapos bigla nga ako nag-ateo, kasi I am tested by God, na meron akong failure in life ngayon after I have faith in God. Maraming tao ganyan namatay ng anak, namatay ng asawa, nawala ng trabaho, nakawala ang faith, naging atheist, pero dati believer. Paano yan ngayon? Kaya nga Brad Sammy, wala pa dito sa lupa kasi hindi pa tayo tapos sa testing dito sa lupa. Kaya nga conditional to. Hindi to mangyari dito sa lupa kasi nga sinabi ni Kristo kung saan to ibibigay. Nagbigay ka ng talata, parang showdown na rin to, 1 John 5:11-13, talata din to ng Katoliko. Kaya susundan ko lang itong mga talata mo. Sabi ko, Brad Sammy, saan letra po letra na? Dito sa lupa, letra po letra, yun ang demand ko napakaliwanag naman sa tanong. Tapos sa buhay pa tayo dito sa lupa. Kasi siyempre, buhay naman din tayo sa sunod. Pagkamatay natin, katawan lang mamamatay, buhay din naman tayo spiritually with our soul in heaven or in hell or in wherever else. Hindi naman ang question din kung buhay ba tayo o patay while existent. As evangelical at Catholic, we believe we have body and soul. In death, our soul separates from our body and spirit and will be judged by God, Hebrews 9:27. So, after judgment, doon pa nga, you quoted Hebrews 9:27 Kaya nga, after judgment, you die once yun. After judgment, doon yung eternal life kasi walang earth dito at present life. Itong 1 John 5:11-13. And this is the testimony, that evidence. God gave us eternal life. And this life is in His Son. Ang buhay na walang hanggan sa kanyang anak. Dito ba sa lupa? Nandoon ka na sa loob ni Kristo? Wala pa. Nandoon si Kristo sa langit Kailangan you will be one with Jesus Christ in communion with His person, His divinity, His Godhood. Kasi yung Godhood niya, divinity, is eternal life. John 17:3, that they may know you, Father, the only true God, and eternal life. And this is eternal life, that may know you, Father, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. John 17:3. And eternal life is Jesus Christ, and true God. 1 John 5:20, sa baba, unang 1:5-20. So yung eternal life, doon pa muna matanggap mo pag magkaisa na kayo ni Kristo doon sa langit. Ibig sabihin, hindi ka na mawawalay pag paloob ka na sa langit, hindi ka na mahuhulog sa kamay ng Diyos. Saan ngayon ang kamay ng Diyos? John 10:20-21. Ang kamay ng Diyos nandun sa langit Kaya nga, hindi ka ma-perish doon kasi hinawakan ka ng Diyos sa kanyang kamay. And He will wipe every tear from your eyes. Revelation o Apocalypse chapter 7, verse 14-17. Kaya ang kamay ng Diyos nandun, kaya nga nakaupo si Kristo sa kanan ng kamay ng Ama sa langit. Colossians 3:1-2.
at maraming verses, Hebrews 1, 12 to 13, 14. Oh, saan ang kanang kamay ng Diyos? Dito sa lupa, sa buhay pa tayo, hinawakan natin ng Diyos. Yun ang sinabi. Pag you cannot fall out from the hands of if you cannot also fall out from the hands of Jesus, kasi nga, asan si Jesus? Sa lupa, sa langit. Pag sabihin mo sa lupa si Jesus, saan ang kamay naghawak sa'yo ngayon? Wala nga eh. Literal talaga to, nahawakan ka ni Jesus sa kanyang kamay sa langit, kaya may eternal life ka na. Hawakan ka ng Ama, o sabihin na lang natin kasi Baptist ka, Evangelical, kami Catholic, pareha tayo Trinitarian, we believe in God the Father, Son, Holy Spirit. So the three persons, hinawakan ka na doon sa langit, kaya mga santo doon nakapasok sa langit, mga kaluluan nilang Espiritu na doon sa langit, Hebrews 12:22-23, Revelation 7:9 to 17, hindi na yun talaga mawawalay, kaya hindi ka na makalabas sa langit eh, doon ka na sa piling ng Ama at ng Anak ng Holy Spirit, forever and ever, Revelations 22:3-6. Eh yan ang letra po letra na showdown ko. Ito, talata ko na to. Hindi to tilalata ni. Dapat sinagot mo na to ni Brad Sammy sa stand niya para maliwanagan agad tayo dito. Eh showdown to eh. Luke 18:30. Sabi dito, King James Version, who shall not receive manifold more in this present time? Dito sa present time, may matanggap ka. Ano yon? Mga bahay, mga magulang, mga kapatid, lalaki pa eh. You are part of the kingdom of heaven, earth, here on earth. Kingdom of God here on earth, partly. Pero yung everlasting life, eternal life, and in the world to come, letra po letra, everlasting life, wala akong interpretation dito, baligtad eh. Medyo tuso doon si Brad Sammy kasi binaligtad niya. Imbis ako, letra po letra ang pinatanong ko sa kanya kung tanggap ba niya o hindi. Binaligtad niya na, Brad Alvin, tanggap po yung Lucas 18:30 pero hindi ko tanggap yung interpretation mo. Bakit ako mag-interpret? Letra po letra na to, na showdown ko, na eternal life will be matatanggap doon sa world to come. Future tense pa, will receive eternal life in the world to come, sa sunod na buhay. Yung ibang translation dito sa Tagalog. Sa sunod na buhay, hindi dito. Ibig sabihin, mamatay muna tayo, tapos yung kaluluwa natin, lalabas sa ating katawan. Mag-separate, James 2:26, 1 Peter 3:19. Tapos hukuman, namin naman ni Brad Sammy sa kanyang stand eh. Quoting Hebrews 9:27, we will die once, mamatay ang kaluluwa natin ng katawan, ma-separate, kaluluwa, buhay pero ang katawan, mamamatay, mapunta sa sementeryo, sa libingan, tapos we will be judged. Kaya yung judgment doon na nga, either heaven and hell ka. Yung eternal life doon sa heaven, doon ang kamay ng Diyos, na hindi ka na mawalay doon, he will not perish. John 10:28-29, ito yung mag-interpret sa saan o kailan yung John 10:28-29, sa langit pala dun sa kabilang buhay. At everlasting life, hindi pala dito sa lupa. Kasi walang mababa sa letra po letra si Sammy at ang mga Baptist dito sa lupa at dito sa present life, sa buhay nating ito. Ang 1 John 5:11-13, binaligtad niya, letra po letra ko din tinanong sa kanya, meron ba dyan lupa at present life? Wala ang interpretation sa kanya. Kaya nagkakunta nga yung interpretation na nasabi niya, itong talata niya na dito sa lupa at sa buhay na to, matatanggap eternal life. Tapos wala sa letra dyan sa 1 John 5:11-13. By the way, itong 1 John is Epistola Catholica ad Sanctiwania Apostoli, the Catholic Epistle of St. John the Apostle, originally. So sa mga Katoliko to sinulat kasi wala pang Baptist dito, nasulpot lamang 1609. So, meron ka na lang 3 minutes. Maraming salamat pa din, no? Maraming salamat. So, interpretation tong kay Brad Sammy. Sa kanyang interpretation, based on 1 John 5:11-13, na wala namang mababasa letra po letra, lupa at dito na buhay ngayon, present life. Sa akin, hindi interpretation, letra po letra. Luke 18:30, lahat ng translation, Protestant at Katoliko, na you will receive, future, you will receive, hindi pa, you have already received. Sana sabihin ni Kristo, if you believe in me, ay marami nang nanampalataya sa kanya, mga apostol you will receive now on earth in this life, eternal life, not anymore in the world to come. We have already eternal life here on earth. Sinabi na sana dito sa Luke 18:30. Kung yan pang pakahulugan mo sa 1 John 5:11-13 na wala namang talata, letra po letra, na on earth dito sa buhay na ito. So mali-mali talaga ba sa amin? Tapos inamin mo pa, doon ako Brad Alvin sa letra po letra. Di pumalakpak ako dito, natuwa ako dito. Kasi nga tama, ang sagot mo sa letra po letra tayo kumapit, hindi yung walang letra. Ibig sabihin, negate yung walang letra mo na interpretation na dito sa lupa at sa buhay na to based on 1 John 5:11-13 na wala kang mabasa letra po letra. Kasi hindi rin letra po letra, kahulugan mo lang yun, interpretation mo lang. Dito, walang interpretation kahit ikaw, hindi ka na kailangan mag-interpret dito sa Luke 18:30. Letra po letra na to. Sabi mo sa letra po tayo, Brad Alvin, tatanggap. Ibig sabihin, mali yung interpretation mo.
Kaya nga, nag-object ako sa moderator, you are fallacy ang sagot mo kasi hindi yun both. Kasi kung both yan, pinagbigyan ko na lang para hindi maubos ang oras kasi medyo mahina din ang signal mo sa amin. Pinagbigyan ko na ng both, but that is fallacious because any of the two choices, kung sabihin mo both, contradictory. Kasi walang masabi doon sa 1 John 5:11 na dito sa lupa at present life. Wala, interpret mo lang. Tapos dito, yung letra po letra, hindi dito sa lupa kasi susunod na buhay at future pa. You will receive pa, hindi pa receive dito. So magkakontra yung dalawa, yung ka-fallacy nga, you cannot choose both. You must choose one, tapos explain mo. Yun ang nagreklamo ako, pinagbigyan ko na lang Brad Dino kasi kaibigan naman ito si Brad Sammy, wala naman ditong pilitan at tikitan. Okay, Time po. maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat, Brother Alvin. Bro Sammy, ihanda pong inyong no? Kasi marami po nagrereklamo na mahina, naririnig nila yung boses mo pero mahina po. So, lakasan mo siguro, bro. I-adjust muna ni Brad Sammy. Actually, sumisigaw na ako dito. Wait lang. Sa akin din, Brad Dino, sa akin din, ang dating ni Brad Sammy, choppy, putol-putol. Hello. Putol-putol talaga. Oo. Sige, bro Sammy. Okay na siya, bro Alvin. Okay na ba? So, ang gawin mo na lang, bro Sammy, lakasan mo yung boses mo dyan para marinig din po nila, no? Ilapit mo Kasi, yun sa speaker, Brad Sammy. Hello. Sa kasi speaker po, mo, ilapit mo sa bibig. Ayan, Opo. Kasi nakikita po natin sa live, po natin mga kapatid sa live, parang sinasapawan ka ni Bro Alvin. So, baka lalabas sa iba na parang one-sided tayo dito, no? Yes, sa gitna lang po tayo, kaya lakasan mo po yung dyan. Ayan. So, ilapit mo yung speaker. Okay, so ito na po, ang di makapigilang hininga po na nagantay sa ating live. Bibigyan rin po natin ng 10 minutes cross-examination si Brother Sammy sa ating negative. 7 minutes. Okay. 7 lang, bro. ang cross. 10 yung nabigay ko sa iyo kanina. Ganun ba? Sige, hindi ko alam eh. Sige. Kasi sa Rebatal yung 7. Sa Rebatal yung 7. Ayan. Sige. So, Bro Sammy, meron ka pong 10 minutes, bro. Okay, go ahead. Okay, maraming salamat, Brother Alvin, no? I-mute ko muna to, no? Kasi talagang nagkakaroon talaga ng problema ngayon talaga, no? Pasensya na talaga kayo, no? Actually, hindi lang naman dito sa sa debate namin, actually pati rin dun sa mga ibang debate na kinicater, no? Pasensya na ulit, no? Yes. So, yung debate namin dati ni Gerald, hindi naririnig si Brad Sammy. Sige. Pero next time pag si Brother Dino na lang. Okay, sige bro, undergo na tayo sa sige. No? So, unang tanong bro, sabi mo kanina, no? So, nag-take note ako. Sabi mo, conditional yung I give to them. Tama ba to? Yes or no? Conditional. Yes. Okay. Kasi ang condition doon sa verse 27 sa taas, they should hear my voice. Kung hindi ka nakikinig, hindi ka mabibigyan. So, conditional pa yun dito sa lupa. Ngayon, makinig ako. Tapos, bukas, hindi naman ako makinig. Magrebelde ako sa Diyos. So, mawawala naman yung eternal life kasi dito pa nga sa present life. Pero sa next life, hindi na talaga yung mawala. Kung bigyan ka ng eternal life, doon na sa sunod na buhay ng Diyos. Okay. Sabi mo kanina doon sa taas, na may conditional. So, ang premise ko dito, ang sabi ito, I know them and they follow me. Saan doon sa talata na sinabi ng Diyos may conditional? Saan doon sa talata? I mean, hindi ko nang gamit yung saan doon sa talata. Ano yung statement doon na conditional? 26-27. Kasi ang Diyos lang ang dito nagsasalita, no? Tapos ang mga Hudyo, na bahagi pa, may nakinig, may hindi naman, so conditional. But ye believe not, because ye are not of my sheep. My sheep hear my voice. Yun nga ang condition eh. Kung tunay ka na hindi kambing, sheep ka ng Diyos, makinig ka. Yun ang condition. Pag hindi ka makinig, wala kang eternal life. So kailan yung pagpakinig? Ngayon lang araw, makinig ka. Bukas, hindi ka na nakinig ulit. Nakinig ka kay Satanas. So wala kang eternal life dito sa lupa. And next question. Sino ba ang nakinig doon? Yung tupa o yung hindi tupa? Kaya nga condition yun eh. Hindi mo pa ma-judge na mayroong hindi tupa. Kasi hindi mo naman mababasa ang puso nila kung nakinig sila. Yes po. Objection po. Stop time po. Pinapapili ko si brother. Yes po. Anong pinapapili ko sa kanya kung sino yung sunod sa kanila doon, kung yung tupa ba or hindi tupa. Yun lang naman, Brad. Okay, so categorical, no? Yung gusto mo po marinig sa kanya, no? So ayun, Bro Alvin, no? Siguro narinig mo naman, bro. Ang gusto niya po marinig ay categorical una, no? Tapos paliwanag, bro. Yung tupa na po ba o hindi tupa? Sige, bro. Actually, pag ang Diyos sa lahat ng tao,
Hindi pa nidetermine ang tupa at kambing. Pagkatapos ng natanggap ng iba na kanilang napagtinggan kay Kristo, naging tupa sila pag sumunod. May kondisyon na sumunod ka. Kasi sabi ng Diyos, manampalataya ka sa akin. That is faith is also an action. You have to need to love God and to your fellow man. Pero kung sabi mo, manampalataya lang ako Diyos, hindi mo pa malaman kung kambing ka o Next tupa question. ka kung hindi ka sumunod. Kaya nga may Next kondisyon question. patay paging tupa. Next po. Ulitin ko yung tanong, sino yung sumunod? Yung tupa ba or hindi tupa ayon sa nilatag mo kanina na John chapter 10 verse 26 hanggang 27? Categorical. Sagot. Diretsa. Categorical. Ang pipiliin ko yung tupa. Pero ang punto doon of argument, kung ikaw tupa na ba na hindi mo sinunod lahat ng utos ng Diyos kasi faith alone ka lang eh. Sabi ng Diyos ito, hindi ibig sabihin na manampalataya ka lamang. So, ang kondisyon, hindi mo nga alam kung tupa ka talaga eh. Para sa aming Katoliko, kambing ka eh. Hindi ka tupa. Next question. Sa amin, para sa amin. Next question. Next. Okay. Ang sabi ko dito, premise to Brother Alvin. Ang premise dito, I know them. Sige, patuloy lang. I know them and they follow me and I give unto them eternal life. No? Tayo nag-aral naman tayo ng grammar. Alam naman natin kung conditional. Mostly ang ginagamit sa conditional if may choice. Eh dito wala namang choice eh. Sabi dito, nakinig. Ngayon, yung tanong ko dito, Brother Alvin, yung sinabi ko dito, I give, past ba to or future? Future, I will give eternal life. Yun nga sa Luke 18:30 in context with letra po letra 18:30 doon sa sunod na buhay. Kaya nga dito, we will all be tested. Hindi pa natin alam sinong kambing at tupa. Hindi ko pa sasabihin na ikaw Sammy, tupa ka na forever. How can you kambing na ko forever? We cannot judge. So conditional nga, hear my voice and listen to my voice. Next question. Okay, sige, mag-move na tayo dyan. Maraming salamat, Brother Alvin. 8:31. Kung magkasala, sabi ng Diyos, mahulog ka sa kamay ng Diyos. Pag mahulog ka sa kamay, Bro, Alvin. Yes, counter bro. objection moderator kasi as a debater, magaling talaga ako makinig moderator na mga good listener. Kinote niya Hebrews 10:38 na yung manampalataya daw, ito nga matanggap ang pangako, matatanggap pa. Yun ang quote niya kaya nga i-context ko sa John, Hebrews 10 28-31, nagtanong siya sa Brad Alvin. Nandito nga sa Hebrews 10:31, pag mahulog ka sa kamay ng Diyos, wala ka ng eternal life. Sige bro Alvin. Bro Alvin, saglit lang, no? Sige bro, nakuha ko naman yung counter objection mo bro Alvin. Yes, pero may talata siya. Based observation ko bro Sammy, no? Kaya sabihin natin na hindi mo nilatag, di naman categorical yan. Ano na yun? Yes. Karapatan niya kung ano man. Yeah, karapatan niya kahit ano pong isagot niya, no? So bibigyan ko saglit lang. So bibigyan ko talaga ng 20 seconds para ipaliwanag ni Bro Alvin ang sagot niya. Bro Alvin, meron ka pa 20 seconds. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. Ang sagot ko, kasi yun nga pangako by faith, yung Hebrews 10:38, nandyan lang sa context sa talata mo sa Hebrews 10:28-31. It is a fearful thing to incur the divine penalties and be cast into hellfire from the hands of the living God. So matatanggal ka sa kamay ng Diyos, di wala ka ng eternal life, mapunta ka pa ng impyerno. Yun ang sagot ko. Meron talata. Context lang dun sa talata mo, Hebrews 10:38. Atras lang sa 10:28-31. Next question. Next question. Moderator's time. Okay, hello. Moderator's time muna po. Hello. Bro Sammy, no, hindi mo na kita warningan, no. Huwag ka na pong magsalita na wala akong nilatag yan kanina, no. Bali direct na lang sa question, bro. Okay? Sige po. Proceed. Okay, sige. Salamat. Okay, sige, direct tayo, no. Okay, next question ko ngayon, saan mo babasa na yung John 1 John 5:11 may talata? Base sa nilatag mo kanina. Yes. Dito sa aking Duwayras version. Nandito ako sa Duwayras version. The Catholic Epistle of St. John the Apostle. Kung sa Latin version na Latina Vulgata, Katoliko din, Epistola Catholica ad Sancti Ioanni Apostoli. Sa King James Version, the General Epistle. Yung general, same din yun sa meaning sa Catholic based on the dictionary. So, wala pang ang Baptist noon, Reformation, 15th century, talagang Catholic or General Epistle na yun, tanggap ng lahat ng Kristiyano, Protestante at Katoliko. So, yun ang sagot ko. Nandyan yan talaga sa title ng mga Catholic letters.
Direct question, bro. Yes, confirm ko lang. Direct question. Saan sa talata na ang kamay ng Diyos ay nasa langit? Base sa talatang mga dito. Oh, Colossus 3:1-2, Hebreo 1:13-14. Ang daming talata eh. Oh, ang anak uupo sa kanan ng kamay ng Diyos sa langit. Maraming talata, Brad. Buklatin mo, King James Version, Colossus 3:1-2. Oh, Hebrews 1:13. Jesus went back to heaven and sit at the right hand of the Almighty. So yung right hand of Almighty, the power of Almighty is in heaven, hindi dito sa lupa. Hindi pa tayo nahawakan ni Kristo dito eh. O separate pa tayo, wala pa tayong full communion sa Kanya. Doon pa lang sa langit magka-full communion tayo. Yun ang sagot ko, Brad, sa amin. Next question. Next question. Sinabi mo, you cannot block in the hands of God, which is pinote mo kanina yung sinabi ko na John 20:28. So, ito bang pinote dito na you cannot block in the hands of God? Isang patunay ba ito na hindi mawawala ang kaligtasan? Yes or no? Yes, kung nasa langit na ka na. Kung nasa langit ka na, in the next life, Luke 18:30, ibibigay talaga yun sa'yo. Matatanggap mo talaga, tapos you will not fall out of heaven. Kasi ang kamay nga ng Diyos nandoon sa langit, hindi pa dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, we can fall out of the hands of God. Kung magkasala tayo, tatalikuran natin ang Diyos Ama, ang Holy Trinity. So, mawawalay na tayo sa kamay ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga, conditional eh. Pag namatay ka na, natanggap mo si Kristo sa iyong buhay, personal Lord and Savior, siyempre doon sa kabilang buhay, tatanggapin mo talaga in heaven, eternal life. Next question. Wala namang- Next. Okay. Next question. Sige, next question. Sabi mo, confirm ko lang, sabi mo kanina, na yung talata na ito ay patungkol sa pagtanggap ng eternal life sa langit. Kung matatanggap mo ang eternal life sa langit, meron kang O sa John 10:28, wala dyan letra po letra kung saan. Kaya nga hihanap tayo ng ibang talata. Kung saan, Luke 18:30, letra po letra, Synoptic Gospels, Matthew, Mark, nandyan din yan. You will receive eternal life future in the world to come. Yung ang world to come, yun ang heaven, hell, yun ang world to come. Hindi dito sa lupa, not on earth, not dito na present life. Letra po letra sa akin, sa'yo wala sa 1 John 5:11-13. So sa langit talaga yun. O, dagdagan ko, Revelations 2:7, sa langit pa rin. I will give you to eat the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Time na po. Time na po. Ayun. Naubos na. Ay, kala ko. Oh, naubos na. Naubos na, bro. Naubos na. Nagsimula ka Ano lang? nagsimula ka kanina 9:04, nag-start ka 9:04, nag-end ka ng 9:16 dahil nga po may objection tayo, no? So ayun, maraming salamat po sa dalawang debaters sa mainit pong tanungan at sagutan. Ngayon po, bibigyan na rin po natin ng 10 minutes rebuttal si Brother Sammy. Bro Sammy, meron ka pong 10 minutes, bro. Okay, sige. Yan, i-off mo, Brad. Sammy, kay... Sige, maraming salamat, Brother Alvin, no? Napakaganda ng tanungan namin. Isa sa mga itatanong ko sa kanya, no? Saan mababasa na ang buhay na walang hanggan ay sa langit, letra por letra? No? At ang kasunod pa dito na follow-up, sabi mo sa langit, matatanggap ang buhay na walang hanggan. Ang tanong, marami pang sagot na tanong yan. Ang presentation, no? Kasi alam nyo, no, mga mananood, hindi talaga ni Brother Alvin, yung kaligtasan ay mawawala, no? Ang kaligtasan, kasi meaning to say, eternal life can be lost, eh. No? Kaya kung iisipin natin, kanina, walang saysay ang pagkamatay ng Kristo sa krus ng Kalbaryo kung mawawala din ang kanyang mga ipinangako sa mga nagsitanggap sa kanya. Ngayon, ano pa ba ang mga sinabi ng Biblia, no? Kasi ang problema kasi dito sa ating katunggali, binibigyan niya ng self-interpretation or assumption ang bawat talata, no? At nilalagyan niya ng tinatawag natin na philosophical approach, no? Which is anong sabi ng Colossians 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit and not after Christ. Ngayon, ang problema dito, sa kanyang pangangaral, wala siyang mabasa na iisa na once you have eternal life, it can be lost. Mawawala. No? Meron tayong nabasa. John 10 verse 28 hanggang 30. No?
nabasa natin siya letra por letra. Ngayon, tuloy natin, no? So, grabe, malaking pandaraya yung mga sinasabi ni Brother Alvin, at makikita natin dito talaga sa Matthew chapter 7 verse 15 na yung mga katulad na gantong turot aral na which come to you in sheep clothing but deep inside they are ravening wolves, no? So, bakit ko pinagdidiinan, no? Kasi mga kapatid, kawawa kayo kung magsisitanggap kayo o makikinig kayo sa walang kasiguraduhan na kaligtasan, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa ikalawang yugto ng buhay natin, no? Ngayon mga kapatid, ano pa ba yung mga patunay sa Biblia na once you have eternal life, it cannot be lost? Sa John chapter 5 verse 23, no, isa to sa mga patunay na ang sabi dito, no, verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believe on him that sent hath eternal life and shall not come into condemnation, no, but it passed from death unto life. Ano pa po? While I was them in the world, I kept them in thy name. Those thou givest me, I have kept, and none of them is lost. No, ito yung talata dito sa John chapter 17 verse 12, and none of them is lost. No? At dito naman sa John chapter 18 verse 9, that the saying might be fulfilled, which speak of them which thou gavest me, I have lost none. No? Tignan nyo, grabe yung pangangaral na itinuturo ni Brother Alvin, yung daladala niyang pangangaral ngayon na mawawala yung kaligtasan nyo. Pero dito, anong sabi ng Panginoon? Them who thou hast given me, I have lost none. So walang maiwawala ang Panginoon. For the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Promise the world began. No? At dito na naman, alam ko gagamitin na naman ni Brother Alvin to, yung world began, na pag nawala na daw ang mundo, tsaka lang daw natin na, kumbaga, yung pangako ng Panginoon, ay doon lang daw natin matatanggap yung pangako. No, ang sabi nga dito, in hope of eternal, which God that cannot lie. Promise before the world began. Promise, Brother Alvin, tignan mo, before the world began. Na ipangako na, naibigay na. No? Hindi yan pwedeng tutulan ng ating katunggali dito, kasi unang-una sa lahat, napakaraming bersikulo, no? Maraming verses na may bibigay natin na ang kaligtasan ay hindi na mawawala. At isa pa, ang Panginoon ay kailanman hindi niya itinatakwil ang kanyang mga anak, no? Mababasa natin yan, napakaraming talata niya, no? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 2. Meron kang 3 minutes. No? At eto, sa mga talata na ito na eternal life, sabi din dito sa Hebrews chapter 7 verse 25, also to save forever those who draw near to God. No? At alam natin, kailanman ang pangako ng Panginoon, no, yung kanyang ipinangako sa ating buhay na walang hanggan, ay kailanman hindi mawawala to. At isa sa mga patunay dito, kung babasahin natin yung 2 Corinthians, no? 2 Corinthians chapter 1 verse 22, na ang sabi po dito ng so ang sabi po dito sa 1 Corinthians, no? 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Kung babasahin po natin dito, no? Ang sabi po dito, tinatakay niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayan, tutuparin niya ang kanyang pangako. So pag sinabi nating pangako po, kailanman hindi po yan masisira. At yan ang hindi kayang tutulan ni Brother Alvin. Kailanman po, no, ang Panginoon hindi kayang sumira ng pangako, lalong-lalo na po sa kaligtasan na kanyang ibinigay sa atin. No? Ang Katolik, alam ko, naniniwala yan na ang kaligtasan ay galing sa Panginoon. No, sana naman paniwalaan nila yung kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon ay kailanman hindi mawawala. No? Once you have eternal life, it cannot be lost. Hindi po to mawawala dahil pag sinabing eternal, nandoon yung security sa atin. No? At sabi ko nga po kanina, kung tayo man mag-disobey sa Panginoon, darating tayo sa pagpapalo, pagdi-disobey ng Panginoon sa Hebrews chapter 12. Papaluin tayo ng Panginoon pag tayo magdi-disobey sa Kanya. No? At alam natin
na kung tunay at totoo ang minimension ko dito, kung tunay at totoo kang anak ng Panginoon, unang-una, naselyuhan ka, Ephesians chapter 1 verse 13, 'di ba? Pangalawa, anak ka ng Panginoon, may kaugnayan ka sa Panginoon, no, meron kang palatandaan, may kaloob sa iyo yung Panginoon, at kailanman po hindi ito mapuputol, no? So, siguro Brad, doon na lamang, no, at yung natitira kong time, i-stop na natin para mag-proceed na tayo agad doon sa question ni Brother Alvin. Maraming salamat po. Yun lamang. Ayos po, time na po, no? Tamang-tama po. Ayun. Ayun, maraming salamat, no? Nag-start ka 9:16, nag-end ka po 9:26, no? So, maraming salamat sa ating rebuttal na afirmatibo at bibigyan na po natin ng 10 minuto sa pagtatanong si Brother Alvin. Bro Alvin, magsisimula po yung oras pag kayo nagsasalita na. Okay, maraming salamat, Brad Dino at Brad Sammy. Una kong tanong, batay dito sa John 5:24, sabi mo, no condemnation na. Oh, pero ano ang kondisyon dito sa Panginoong Hesus sa John 5:24? Sa letra po. Moderators time. Moderators time. Pamute po. Mga bro, pamute po. Grounded. Yung iba pamute dyan. Yung bagong pasok, pamute. Okay po. Now, proceed, Brother Alvin. Ang tanong ko sa iyo, Brad Sammy, ano ang kondisyon na matanggap mo at wala ka ng hatol, matanggap mo ang buhay? Sa John 5:24, letra po letra, anong kondisyon yan? Pakisagot, Brad Sammy. Okay, ang sinabi po dito sa John chapter 5 verse 24, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa puso sa akin ay may buhay na walang hanggan. No? Hindi na siya hatulan kung hindi ito sa buhay mula sa kamatayan. So, ang sinasabi po dito ay hindi lamang basta kondisyon. Ang sinasabi po dito, Next question. okay. Next question. Di ba ang sinasabi dyan sa John 5:24 na premise mo na moderator, dumirinig sa aking salita at, dalawa no, sumampalataya sa kanya. Ang ibig sabihin na yan dyan sa Juan 13:18, sa 8:51 sa Juan, nagagawa tayo, susunod tayo sa mga aral ng Diyos, meron tayong gawain, hindi lang sampalataya. Agree ka o hindi? Yes or no? Hindi po ako agree dyan. No, wala pong sinabi dito na ang sabi dito ay sumunod at gumawa. Malinaw dito, Brother Alvin, huwag mo naman baliktad. Sabi dito, no? Ang sabi dito sa aking salita at nananalig sa puso sa akin ay buhay na walang hanggan. Hindi ko specify Next question. yung at dito ay ginamit as Next question na. Brad Sammy, tumigil ka naman pa magsabi na Next question. Moderator. Okay, sunod na tanong. Brad Sammy, balik ulit tayo sa John 5:24. Di ba dalawa ang kondisyon dito? Hindi lang sumampalataya lang, kundi sumunod, makinig, at sumampalataya. Dalawa naman talaga, letra po letra. So, hindi mo tanggap yung isang kondisyon na dumirinig ng aking salita. Ibig sabihin, sumusunod ka, gumagawa ka sa kalooban ng Diyos. Hindi lang pananampalataya, hindi mo tanggap yon. Yes or no? paulit po ng tanong, Brother Alvin. Sige, ulitin ko ang tanong for your benefit. Kasi Brad Sammy, sa premise, dalawa dito sinabi ni Kristo, dumirinig ng aking salita at, no, condition, at sumampalataya sa Kanya. So, ang tanong ko sa iyo, kasi sa iyo, sampalataya lamang, so ayaw mo nang dumirinig ng salita na ibig sabihin, sumunod ka sa kautusan at aral ng Diyos. Yes or no? Sagot. Yes. Sampalataya ka lang, walang pagsunod sa aral ng Diyos. Yes. Yes? Yes? Okay. Ito po ay mas patungkol sa kaligtasan. At malinaw dito ang sabi, no, sa aking salita at nananalig sa nagsubo. Both po yan. Iisa po yan. Wala pong sinabi dito ng sabi ko, Brother Alvin, na yung mga kapatid ninyo, walang sinabi dito na gumawa ng mabuti, wala pong sinabi dito. Next question. Next question. Sa Juan 3, last verse of John chapter 3, na yun ang ano dito sa premise mo na moderator, yun ang footnote dito, corresponding verses, John 8:51, ang pagsunod sa salita ng Diyos, ibig sabihin, gumawa ka ng kanyang mga utos, tutulan mo pala, Brad Sammy. Kasi panampalataya ka lang eh.
So tutulan mo yung paggawa ng mga utos ng Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, hindi yun kasama sa kondisyon sa John 5:24. Yes or no? Bro, paulit. Bansami. Nag-quote ka ng John 13. Paulit. Na medyo Sige. talon-talon yung yung paliwanag. Paulit na lang, paklarify. Paulit lang, paklarify. Oh. Ay quote na lang dito kasi footnote kasi to sa John 5:24, isa itong talata sa baba. Sa King James to ha. John 3:36, dito ako bumatay na yung pagdinig sa salita ng Diyos at pananampalataya. Iba yung at pananampalataya. So dito tayo dito sa pagdinig ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin dito, premise mo na John 3:36, ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakita ng buhay kung ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So tanggap mo na ngayon na if you don't have obedience on the laws of God, you can go to hell. Yes or no? John 3:36. And those who do not obey the Son shall not see life, and the wrath of God shall be in him. John 3:36. Tanggap mo, yes or no? Letra po letra. No, ang pagpapaliwanag po din ng Hindi mo tanggap. ang pagpaliwanag po din ng obedience ay pagsunod sa kaligtasan. Hindi po yung obedience to the law. Dahil wala ka naman nababasa ng obedience to the law. Mababasa, wala ka naman mababasa, di ba? Brother Alvin, wala ka naman, di ba? Ano lang sa Next question. Next question. Batay ulit sa John 5:24. Di ba nag-quote ka kanina sa premise, Brad Sammy, na Hebrews 9:25, mamamatay muna tayo ang ating katawan and after that the judgment. So kasama ka dyan, Brad Sammy, sa mamamatay tapos after the judgment, Hebrews 9:27, letra po letra. Kasama ka, yes or no? Yes, kasama po tayo dyan. Next question. Maraming salamat sa premise na inamin mo man, pareha pala tayo ng panindigan sa Katoliko at Baptist. Lahat tayo dito sakop sa Hebrew na ba ngayon? Buhay pa tayo. Dahil nga po ang paksa natin salvation, napaka-broad po niyan at saka investigative, no? Ay pasok, Brother Sammy, yung kanyang tanong na paghuhukom dahil nga po salvation ang ano niyo po. Yes, yes. Sige, paulit po, Brother Alvin, ang inyong tanong. So simple lang, basahin ko ang talata tapos I will ask the question to make it clear. Hebrews 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan at pagkatapos ito. Okay, moderator's time. Brother Sammy, ayusin mo nga, bro. Ayusin mo nga muna. Hello, bro. Hello. Next question na lang. Hello, bro. Hello. Sige. Mike. Sige. Yeah, narinig ka na. Okay na. Time next ratio, bro. question. Time ratio, meron ka pang 8 seconds. Okay, sige. Tutuloy ko yung sagot ko, no? Sabi sa Bible, meron tayong dalawang judgment. Judgment seat of Christ at great white throne of judgment. So, yung dalawa na yun ay... Next question. Okay. Next question. So next question, kaya hindi mo pala alam kung ano talagang tinutukoy Dan, yung dalawa bang type of judgment na sinasabi mo. Ang tanong ko sa Ibad Sami, so ngayon, yung dalawang judgment na sinasabi mo ngayon, alam mo ba na ang hukom na yun na sigurado ka nang mapuntang langit o hindi pa? Saan sa dalawa? Alam mo na o hindi pa? Dalawa yun ha, categorical? Yes, alam ko na po kung saan po ako pupunta sa langit. Dahil ang sabi ng Panginoon sa atin, pinangakuan niya tayo, no? Nung pinangakuan tayo ng Panginoon. No, ang sabi ng Panginoon sa Romans chapter 10, ang pangako sa atin ng Panginoon kung sino ang sinampalataya sa Kanya, ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun po ang pinipiligan ko. Ang buhay na walang hanggan ay hindi mawawala. Time. Next question. Time po. Naubos ang oras? Po, nagsimula po sa 9:26. Nag-end 7 po minutes ng lang kasi. 9:35. Po. So yun, maraming salamat, no, brother, tawag dito, Brother Alvin, sa inyong tanong sa ating affirmative at sasagot din po ng ating affirmative. Ngayon naman po ay bibigyan naman natin ng kauli-hulihan po, no, sa ating negative ng rebuttal. Brother Alvin, meron ka pong 10 minutes. Okay, thank you very much Mr. Moderator. Although dito sa side ko ngayon, nag-loading si Ibad Sami, nahirapan ako dun sa sagot niya kasi wala, putol-putol, choppy. Pero sige lang, anuhin na lang natin, no? Kaya dito naman tayo sa tindig natin nakabatay. Oo, sige lang, Brad Sami. Basta importante nga sa akin, doon ako makabatay sa rebuttal ko ngayon, doon sa rebuttal mo kanina. Kasi una kang nag-rebuttal. So, dito ngayon,
nabigla ako kasi narinig ko naman dito, salamat sa Diyos at klarado yung sabi ni Brad Sammy, dalawang uri ng judgment. O ngayon nga, yung kahit na sa dalawang uri, sa unang judgment na uri ni Brad Sammy, according sa kanya kasi hindi naman sa Katoliko, iba kami sa amin sa Katoliko. Tapos may pangalawa pa. Hindi pa nga siya nakadaan nung isa sa dalawa Tapos nag-judge ka na, Brad Sammy, na ligtas ka na, tapos na may eternal life ka na, mapunta ka na ng langit, tapos hindi na mawawala yung eternal life mo dito sa lupa. So, yung dalawang judgment, hindi mo pa naranasan, hindi po ba natanggap yung judgment na yun, yung dalawa hindi yung isa lang, kundi yung dalawa, kahit sabihin mo, Great White Throne Judgment ba, Alvin, yung wala pa. Pero yung isang judgment, meron ako. Wala nga yung dalawa kasi judgment yun sa Diyos. Ang Diyos maghukom sa'yo, Brad Sammy. Literally, honestly speaking, aminin mo naman natin, pareha tayong lahat dito, wala pa tayo doon sa dalawa kasi nga buhay pa nga tayo. Exactly the case. Kahit wala ka doon sa dalawa, bakit nag-judge ka na, nag-prejudge ka na? Kaya nga conditional nga yun Isa nga yung kondisyon na ang Diyos maghukom sa'yo. Hindi ka pa nakarating sa kondisyon na ang Diyos mismo si Kristo magbigay sa'yo ng buhay na walang gana. Sabi, mabait na anak, nanampalataya ka sa akin, sinunod mo aking utos at salita, batay sa John 5:24, bibigyan kita ngayon ng buhay na walang hanggan. Hindi yun nga ang kondisyon din wala pa tayong hukom dito lahat Tapos kayo mga Baptist, naghukom na kayo na natanggap nila. Wala namang sinabi si Kristo. Kaya nga conditional nga yung John 10:28-29. Nagkamali pa dito si Brad Sammy sa John 17:12. Kasi ang context dito, mayroon namang King James. Iwan ko si Brad Sammy kung mag-aaral, hindi man na binabasa yung mga footnote dito at yung mga corresponding verses sa talata ang ginagamit natin sa KJV. Mga scholar din to sumulat dito Samantalang ako'y sumansa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan yung mga binigay mo sa akin, ang 12 apostles. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. None of them shall perish, pero meron nga isa Kaya nga conditional kasi yung 12, 12, 11 lang pala yun talaga ang nakatupad. Hindi lang pananampalataya, John 5:24, kundi sumunod talaga sa salita ng Diyos, sa kalooban, sa utos. John 3:36, John 8:51-52. At maraming talata sa Biblia, no? O John 14:15, John 15:12-14. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung susunod kayo sa aking salita, sabi ni Kristo, kung tutuparin yung aking salita, sumunod kayo sa aking utos. John 14:15, John 15:12-14, John 8:51, John 3:36. Yun ang context sa John 5:24. Cherry picking style ni Brad Sammy. Yung parang patunog lang na parang tutulong sa kanyang kaso pero hindi naman pala kung busisiin natin. Kasi ang John 17:12, dito lang sa sunod na chapter, John 18:9. Itong ibig sabihin ni Kristo upang matupad ang salitang sinalita niya, bago lang sa chapter 17:12, sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. Kondisyon yun, yung 12 apostol. Pero yung 12 apostol, hindi ba naghudas yung isa? Yun ang kondisyon. Yung katuparan, buhay yun dito sa lupa. It is about their safety. It is not about eternal life in heaven. Sabi kasi dito, kasi papatayin si Kristo, nagtakbuhan yung 12. Si Judas nga, tinaydor siya. Yung 11, nagtakbuhan, tinalukuran nila si Kristo. Sabi ba ni Kristo, eternal life to? Hindi, dito pa to sa buhay na ma-preserve yung life nila. Ito naman si Brad Sammy, Psalms 37:28. Walang nabasa dito sa lupa. Thou shalt preserve your saints. Hindi dito sa lupa. Yun kasi mamamatay tayo. Kaya yung preservation. Psalm 16:11 yan. Kinote ni St. Peter sa Acts chapter 2, verse 20 hanggang pababa. Referring that thou shalt preserve your saints after they die. You will save their soul in heaven after they die pa. Kaya nga si Kristo ay nabuhay na maguli. Yun na yung preserve the saints. From that time, Christ resurrected. Pero nung buhay pa si Kristo, preserve ba si Kristo? Napako nga sa kus paano ma-preserve Ang kadiferensya kay Kristo, hindi siya na napanis. Baga hindi siya nalata, hindi siya nadugta. Kung sa Bisaya pa, he did not decay. 3 days lang siya tapos nabuhay na maguli. O si Kristo nga, walang preservation sa death. Tapos ikaw, Brad Sammy, mas magaling ka pa kay Kristo, madiretso ka pagka rapture, hindi ka nadadaan ng kamatayan. Once save, always save ka na ngayon, tapos ma-rapture ka pa, wala ka ng kamatayan ulit. Daig mo pa pala ang ating Panginoon Kristo.
na siya yung santo ng mga santo. Revelation sa Apocalypse 15:4. So yung Psalms 37:28, it refers to heaven. Saan? Revelation 7:9 to 17. Ang init ng ang araw hindi na gagalaw sa kanila. Lahat ng mga masama hindi na makakagalaw sa kanila. They will be preserved. Saan yun? Sa langit. Revelation 7:9, sabi ni St. John, at nakita ko ang malaking hukbo sa langit na hindi mabilang sa kamay ng tao mula sa lahat ng angkan. At nandoon na sila sa trono sa harapan ng Diyos. Yun na yung sa langit, walang problema doon. Sa langit, but sa amin, doon kami once saved, always saved. Problema, walang baptist na nasabi sa Biblia o sa history na santo at nasanta. Halimbawa, si John Smith, walang John Smith na Saint John Smith nandoon na sa langit kasi once saved, always saved dito sa lupa. Ang kaluluwa at espiritu nandoon na ngayon sa langit, so once saved, always saved. Wala eh. Hindi naman kayo naniwala santo at santa. Kami lang Katoliko. So actually, yan once saved, always saved na doon sa langit. Kami yan lahat mga Katoliko. Walang baptist, walang ibang reliyon dyan. I'm sorry to tell you. So yun nga ba sa amin, the point of the matter is that all your verses are conditional. Tapos dito, naipit ka sa Hebrews 9:27, umamin ka, talata mo yan, ikinaila mo, i-deny mo, alam naman ni Bradino, nakikinig yan ako rin nakikinig, marami dito tayong saksi, natalata mo yan, tapos tanong ako sa'yo, sinagot mo na, tapos biglang humambyo ka, sabi mo, out of topic, hindi out of topic, kasi yung talata mo, you quoted, at hindi naman ako nag-umpisa niyan pag-quote ikaw, sa stand mo, Hebrews 9:27. So kung gamitin ko ngayon, sagutin mo, o sinagot mo naman, nakasama ka pala, o kasama ka pala hukuman, bakit naghukom ka na ngayon, sa buhay ka pa, wala nang silbi ang dalawang hukom na klase. Kung ngayon naghukom ka na, naligtas ka na. You will fall out of the house of God when you sin greatly, mortal sin. Hebrews 10:28 to 31. O paano na yan ngayon dito sa lupa? Pwede pa tayo magkasala. Unang Juan 1:10, ang magsasabi dito sa lupa na hindi ka na pwede magkasala, ginawa mo sinungaling ang Diyos. So hindi pwede sabihin mo, Brad Alvin, hindi na ako magkasala. May mga born again, ganyan ang panindigan Yung ROJ, Rangers of God, hindi na sila magkasala para patunayan na ligtas na talaga sila. Mas consistent pa sila na hindi magkasala kasi ligtas na. Ikaw, Brad Sammy, at ibang baptist, hindi consistent kasi ligtas na pero magkasala pa pala. Matamaan ka sa Hebrews 10:31. Kakakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos sa buhay. Meron ka na lang 3 minutes, bro. Maraming salamat, Brad Dino. So kung mahulog ka, anong context ng mahulog sa kamay ng Diyos? Kasi sa kamay ng Diyos kumapit nung John 10:28-29. Ang Diyos, hawakan ka. Pero ikaw, kung pipiglas ka, lalabas ka sa kamay ng Diyos. Paano paglabas sa kamay ng Diyos? Sa 28:29, sabi dito, ang mapagwalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutunang 2-3 saksi ay mamatay sa walang awa, kundi ang kakalabot na paghintay sa paghukom. Ito na paghukom mo kung nagkasala ka at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa makaway. Impyerno to kasi apoy ito at paghukom. Gaano kaya kahigpit ang parusa na kala niya paghatol ng nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya o malpusa sa Espiritu Santo. Ibig sabihin ngayon, I accept Lord Jesus as my Lord and Savior. Tapos, next hour, magalipusta ako sa Espiritu Santo. Gawa 7:51, I will resist the Holy Spirit. Due to hard-headedness, I will resist the Holy Spirit. That is possible for everyone, kaya conditional Siya tayo. Unang 1:8 ka madyang nagkakasala, nahiwalay sa Diyos. So kung nagkakasala ka pa, nahiwalay ka sa Diyos, ay ibig sabihin hindi ka paligtas talaga. You will be undergoing judgment. Kaya dapat nga bumalik ka kaagad Kaya nga kung magkasala ka ngayon, halimbawa magkasala ako ngayon Badsami, mag-repent ako naman ngayon sa pagkakasala ko para bumalik na ulit ako sa Diyos. So hindi ko ma-proclaim dito nga, kaya wala pang hukom ako sa dalawang hukom na sinasabi mo. Lahat tayo wala pa. Kaya kasi buhay pa tayo Sa Katoliko, first judgment namin, in particular judgment, when we die. Yung great throne white judgment, yun naman general judgment, nasa Katoliko din yun. Hindi pa tayo lahat ito, baptist sa Katoliko, hindi pa tayo dumaan ng paghukom. Naghukom ka na. Kaya hindi ka kasama sa mga apostol kasi si Pablo, hindi naghukom. Yung Roma 8, tinalata mo na hindi hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Yes, pero bakit kung ikaw mismo kung hiwalay sa akin, ibig sabihin maghukom, ay ang Panginoon. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. So kaya wala pang dumating si Kristo dito kaya magkita pa tayo.
O doon, magkita tayo ni Kristo personally, doon na talaga si Kristo maghukom na. O Sammy, Alvin, mabait kayo, sinunod yung utos, mananampalataya sa akin. You have eternal life. And thank you, Brother Alvin. Okay, hindi na po natin patatagalin, mga kaibigan at kapatid. Bibigyan na po natin ng 7 minuto si Brother Sammy. Brother Sammy, start now. Maraming salamat, Brother Alvin. No? Ngayon, unang tanong ko, saan sa John chapter 20? Yun nga, sa talatang 26-27, nga, they will listen to me, hear me. Nagtanong ka saan eh, binasa ko. Moderator's time? Ang tinatanong ko po sa John Yes po. 10 verse 28 na kinote ko. Diyan nga, context eh. Saglit lang bro, Alvin. Brother Sammy? Saan sa talata sa John chapter 10 verse 28 nagkaroon ng conditional? Saan sa talata? Sige. Sige bro Sammy, nakuha ko po saan daw, hinahanap niya daw. Brother Alvin, counter objection? Counter objection, moderator, kasi Yes po. outside of verse 28-29, malapit lang 26-27. Bibigyan siguro kita ng first warning, Brother Sammy, no? First warning, Bro Sammy, dahil nga po ay hindi naman categorical po ang tanong ninyo. Open-ended. No? Open-ended siya, tapos nag-interrupt po kayo sa kanyang sagot, no? Brother Alvin, bibigyan kita ng 20 seconds, Bro Alvin, para patuloy po inyong sagot. Ang kondisyon ng 28, bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ang kondisyon dito sa 27, diririgin ako ng mga tupa sa aking tinig at sila aking kakikalal. So death not faith alone, by pagsunod, yung pagsunod, action yun. Pagsunod ng utos, John 14:15, John 15:12 to 14, John 8:51, John 3:36, at marami pang talata sa Biblia. Okay, next question. Next question. Kahit ba walang mabasa na conditional dyan, ipagpapatuloy mo pa rin ba yung mali ng unawa? No, ang hindi mabasa dito, lang sabi mong walang kondisyon, kasi talata talaga sa 27, sino yung bibigyan, may kondisyon ang bibigyan eh, kahit walang mabasa kang kondisyon. Ano? Ang magdinig, John 14:15, John 15:12 to 14, 1 John 3:14, John 8:51, John 3:36. I-memorize ko to eh. May pagsunod talaga sa utos. Okay, Next question. Yes, pangako, 1 John 2:25. Pero ang katuparan ng pangako, hindi dito sa lupa. Kasi Romans 8:24-25. Wala ka lang hintayin eh. Maghihintay pa letra po letra. We will wait with patience Next for the question. fulfillment of that promise in heaven. Okay, next question. Next question. Oh, agree ka ba, Brother Alvin, na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling? Yes, Titus 1:2. Hindi talaga magsisinungaling ang Diyos. Kung nangako siya, gagawin niya. Pero ang pangako niya na mabigyan ka ng eternal life in the world to come, Luke 18:30, letra po letra. Revelation Revelations 2:13, doon ka kukurunahan. Wala pa si Kristo dito sa lupa eh. Saan si Kristo? Di ba sa langit? Hindi naman dito sa lupa ang Kristo natin. Nandun sa langit eh. Doon tayo makatanggap ng eternal life. Luke 18:30, Revelations 2:7, 10, 13. Marami pang talata ng Biblia. Salvation is in heaven. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Next question. Maraming talata, Okay, Brad Sammy. Next question. Ngayon, sino lamang ba ang pinagkalooban ng buhay na walang hanggan? Yung tumanggap ng totoo o hindi? Yes, yung totoo, pero ang fulfillment ng pagtanggap doon pa matanggap yung pangako. Parang kotse, pag graduate mo, bibigyan ka ng kotse ng tatay mo after graduation, after judgment, Hebrews 9:27. Isa yung wala pang judgment, yung dalawang judgment, wala pa. Tapos nag-judge ka na ng sarili mo kontra kay Pablo. 1 Corinthians 4:4-5. Huwag ka muna maghukam dito sa habang buhay ka pa, sa tulad ni Pablo.
bakit sabi Next mo may question. eternal life ka na? Ligtas Next ka na. question. Okay, next question. Ngayon, meron bang talata sa Biblia na sumira sa kanyang pangako patungkol sa kaloob na buhay na walang hanggan? Meron o wala? Wala Bro Sammy? talaga, Brad Sammy. Choppy. Paulit, Loading. Bro Sammy. Hello. Paulit, Bro Sammy. Okay, ang question ko, meron bang Sige, sige. sa Biblia na ang sabi ng Diyos, sumisira siya ng kanyang pangako patungkol sa kaloob na buhay na walang hanggan? Meron o wala? Sagot, wala dyan na ang Diyos sumisira. Ang problema, tayo ang sumisira. Hebrews 10:28-31. Oh, kinalaban natin ng Holy Spirit. Halimbawa ngayon, tinanggap kong Holy Spirit, si Jesus Christ, personal na Savior. Tapos talikuran ko next day. So, ako ngayon, nawalay na sa kamay ng Ama. Hebrews 10:31, letra por letra. So, sa apoy ako, ang destino ko sa apoy, tulad ni Judas. Next question. Okay, next question. Ngayon, if salvation can be lost, after losing your salvation, what will you do to be saved again? Yun nga, mag-repent. Every time we sin, we repent. 1 John 1:7-10. Kasi sabi ni Kristo, if you sin, you repent, and then the blood of Christ will wash you from all sins. So, magkasala ka na ulit, tapos mag-repent ka na. Every time you sin, you repent. Go back to Jesus. So that when you die, Jesus will accept you in heaven. May repent, may condition nga eh. Pero kung nagkasala ko ngayon, hindi ako mag-repent till I die, ay malamang impyerno ako at ikaw, Brad Sammy, kaya mag-repent tayo palagi. Hindi lang Next faith alone. question. Okay, next question. Ang sabi mo, kailangan mag-repent. Ngayon, tanong ko dito, Yes. saan sa talata o sa Biblia na sinabi the second process to salvation is to repent? Saan sa talata sa Biblia? Yes, letra po letra, 2 Corintos 7:10. Nandiyan yan, letra po letra, Brad Sammy. Gusto mo basahin ko, letra po letra, kung may panahon pa ko dito. 2 Corinthians 7:10, letra po letra. Sapagkat ang kanubayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa Corinthians 7:10, letra po letra. Kaya nga 1 John 1:7-8, pag nagkasala ka, you repent, then Jesus will wash your sin with His blood. Kung nagkasala ka naman Next ulit, question. repent na naman. Okay, ang tanong, Next question. sabi mo kanina, nagkasala. Sino bang nagkakasala, ang espiritu o ang physical? Sagot, both. Kasi yung pagkakasala mo, galing yun sa spirit. Mahulog ka sa kamay ng Diyos. Ang Diyos hawakan ka, pero ikaw nahulog mismo. Ikaw lumabas ka sa kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos nandun sa langit pa eh. Dito pa ka sa lupa, lumabas ka na nga eh. So John 10:28-29, dun talaga yan sa langit ang fulfillment. Pangako pa yan. Time na po. Next question. Ayan. Time na po. Time na. Naubos ng oras ko lang at Naubos na 7 po. minutes. Tayo, Brother Alvin. Mainit na tanungan at palitan po ng mga tanong at sagutan, no? Sa dalawa nating debaters. Ayan po, ang atin pong sit up po kanina, kung sino po yung negative, siya po yung una po mag-conclusion, no? So ngayon ay bibigyan po natin ng 5 seconds para sa kanyang conclusion si Brother Alvin. Brother Alvin, start now. 5 minutes, hindi 5 seconds, but Dino. 5 minutes, sorry. 5 minutes. Oh. Okay. Okay, so malang salamat ulit, Badino, ating moderator na walang pinapanigan, very considerate. Tapos kay Brad Sammy na kaibigan ko rin naman na Baptist, wala kaming away dito, walang lakasan ng boses at walang adhuminin, no. Maganda yung palitan namin at actually nakakatuwa, natatawa si Brad Sammy, ako din, no, we're smiling. Ngayon tayo dito, napakaliwanag dito na doon nga talaga sa langit, no. Hindi ko nabasa kanina, babasahin ko na ngayon kasi showdown na to sa last summary. Apocalypse 2:7. Dito ba sa lupa, sa langit? O basa, ang may pakinig, Revelations 2:7, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. O tayo yun, iglesia. Ang magtagumpay ay sa kung pakanin ng punong kahoy ng buhay. Ito yung life, punong kahoy ng buhay, si Kristo to. Na nasa faith mo ngayon, hindi faith alone at this moment, kundi always, all the moments, all the days, all the seconds of your life till death. Revelations 2:10, in context with Revelations 2:7.
magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bigyan kita ng putong ng buhay. Buhay rin. Ito rin ang eternal life sa tree of life, crown of life, puro life to eh. Doon talaga ito sa langit, hindi dito sa lupa eh. O napakaliwanag. O, ganyan ba sa amin? So ngayon, kung ibibigay sa iyo ang tree of life, Genesis 3:22 dito sa Biblia, hindi ka na mamamatay, kaya may eternal life ka na, pati katawan mo hindi na mamamatay pag ibigay ni Kristo sa iyo. Kaya nga pinalayas agad siya doon sa Eva ni Yahweh, kasi kung makakain sa tree of life, ito yung tree of life sa Revelation 2:7, ang ibig sabihin sa Genesis 3:22. Hindi sila mamamatay. So, eternally, we will live well and good here in this life forever and ever. So, wala nang katuturan ng new heavens and new earth. Masira yung pangako nga ng Diyos dito sa Genesis 3:22 kasama tubod sa amin. Ang kinonsidera kasi ng Katoliko, buong Biblia. Hindi yung aral na inimbento lang ni ni John Smith sa Baptist 1609. Kaya pinalayas niya ng Panginoong Diyos sa lamanan ng Eden. Sa 22, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin. Pareha na tayo ngayon ni Adan at Eva, magkakasala, nakakakilala ng mabuti at yung masama, pagkakasala. Baka ngayon inunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman, eternal life. So pag eternal life ba Dalvin ngayon, makasalanan pa. Panginoon, thank you, may eternal life na ako. Hindi na ako mamamatay. So paano na yan ma-judge ako? Itong katawan ko na nabubulok, hindi na nga mamamatay pero makagawa pa ako ng masama at mabuti. Sa langit, mabuti na lahat talaga. Kaya lilinisan tayo doon pagkamatay natin. Kung mayroon ka pang imperfection, impurities, lilinisan ka. Kaya sa Katoliko, mayroon kaming purgatorio. Base na sa Hebrews 9:23, in context Hebrews 9:27. Pero dito tayo ngayon sa langit, last showdown. 1 Peter 1, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Pakisabi Bladino, kung last 2 minutes ko na lang para ma-estimate ko ang last verse ko. Sa unang Pedro 1:3-5, napakaliwanag dito na hindi dito sa lupa kundi sa langit yung kaligtasan. No? Purihin nawa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira. Mana na ngayon eh. Heritage na, inheritance, at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan saan? Dito ba sa lupa? Sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamagitan ng panampalataya o faith sa ikaliligtas na paghanda na inahanda upang ihayag kailan? Ngayon? Sa panahon natin? Hindi. Sa huling panahon. Kaya nga mahayag yan pagkamatay natin, Revelations 2:10. Be faithful unto death and I will give you the crown of life. Revelations 2:10. Revelations 2:7, list sa kanyang panig na negative side, no? Ngayon naman ay bibigyan naman natin ng 5 minutes para po sa kanyang conclusion. Si Brother Sammy. Brother Sammy? Okay, maraming salamat, Brother Diaz. At kay Brother Almin Gitamundok na aming nakatunggalian ko sa gabi na ito, no? So, sige. Tinig na pero mahina talaga. Hello. Ayan, So, alam nyo kung mapapansin nyo. Sige bro, lakat. Hello. Ayan. Sige, maintain mo lang bro. Go ahead. Sige. Ngayon, napakalinaw no sa kanyang mga tinitindigan na talagang ang katuruan ng Katoliko talaga, ngayon ko lang din pala natuklasan na ang nagkakasala pala sa kanila parehas. Kaya talagang wala talagang maniligtas, Brother Alvin. No, bakit? You are absolutely rags in the front of God. No, ang gawa hindi yan pwede na makapagligtas. No? Although yung repent, ina-accept ng Panginoon yan, pero yung spiritual pala nila nagkakasala. So, ibig sabihin yung spiritual pala nila namamatay. Mamamatay pala yan. Paano ka makakapasok sa langit kung mamamatay yung spirito mo? Ay napakaliwanag ko na magkakaroon ng kamatayan ng spirito mo. Eternal death. Eternal condemnation inspiration ng Bible ko. Kung nag-usapan natin eternal life, nag-usapan Brother Alvin, at yun siya sa kanyang turong aral. So, alam niyo,
speaker sa bibig ni Brad Sammy. Ilaw. Ayan, okay na. Tapos lakasan yung volume. Ilaw. Sige, continue. Yan, okay na. Okay na. No, kung mababasa natin, wala ditong nangyaring conditional kasi diretso to eh. Straight to the point to saan? Sa mga tupa, sa mga anak ng Diyos. Ano daw, putol-putol talaga daw si Brad Sammy, hindi maintindihan. Putol-putol pa ba? Oo. Hello. Oh, putol-putol talaga, bro. Ayusin mo. Putol-putol talaga, Brad Sammy. Hello. Ayan. Sige, resume. Okay, ito. Sige, And resume. they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Wala nga nangyaring conditional dito eh. Actually, ang sinabi dito ay security, kasiguraduhan. Paano natin may insert ang conditional kung nandito yung security? Diba? At napakaliwanag dito, ang ginamit dito, no, na reference sa John chapter 6 verse 37, 37, no, mababasa natin dito. Ang sabi sa 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Nagtatakbo ang Panginoon. Kaya daan sa Catholic, daan sa pangangaral nila Brother Alvin, talagang meron pangangaral Oo nga. May nag-chat sa akin ba dito? Hindi daw maintindihan si Brad Sammy, time na po. Okay. Naubos yung time nyo, hindi po kayo marinig. Hindi maintindihan daw. So, ayun. Next time, ayusin mo signal mo, bro, ha? Yes. Sayang, Okay. oh. Okay. So, kasi pala, yun ang problema mo mula kanina. Ayan po, no? Sayang nga. So, ayan, Oo. Tama. dito po nagtatapos ang debate po, mga kapatid, no? Napakagandang palitan po ng tanong, mga tindig po. Kayo na pong bahala magtimbang-timbang kung alin po yung tatanggapin. At panahon na para hindi po magkaaway ang dalawa dito, kundi po ay nagpapakalitan lamang po ng informasyon, no? So ngayon, bigyan po natin ng tag-iisang minuto. Natin si Bro Alvin, para po sa yung final remarks. Forum natin dito, Masters Defenders ng Baptist, no? Lalo na sila ni Brad Sammy, ang mga anong tawag dito, mga admin, no? Si Bradino Diaz, admin din siguro, at sa kay Bradino din bilang moderator na walang pinapanigan, sharing na kapatid lang to, no? Ako bilang Catholic Defender at debater, I've learned na hindi dapat talaga natin kundinahin mga kalaban natin, at wala naman akong narinig sa panig ng Baptist na kinundi na may sigurado ma-imperno to si Badalbin at lahat ng Katoliko, wala namang ganyan eh. So pareha tayo on that level. We have each other as Christians, tapos we also pray for our beloved fellow Christians, no? Although we have different faith, pero magkaisa pa rin tayo sa pag-ibig at sa pagrespeto. So dito na lang, Brad Dino, moderator, at hindi tayo masyadong matagalan. Ayun po ang ating kaibigan, no, sa Katoliko, si Brad. Nawala ka na naman, bro. Si Brad Sammy, Hello, bro. Bro Sammy? Hello. Sige, bro. Meron ka isang minuto, bro. Okay, sige, bro. Okay. Maraming salamat, no, sa mga manonood at kay Brother Alvin Kitamundok na kanyayahan natin. Wala naman ditong parang pang-insulto, wala naman, no, at alam natin dito, no, na ang pinanghawakan natin dito nawala man na si Brad Sammy. siguro, bro, nawawala talaga. Sige. Saglit. Wag mo munang bro, putulin kasi mayroon pang 5 minutes na yan. Ayan po. No, maraming salamat po sa dalawang debaters po. Congrats